So yun, mga kabisnes naming minamahal, isang mapagpalang araw sa atin. Good morning sa atin lahat. Time check tayo muna is uh, 6:59, magsi-7 na mga kabisnes. So yun, meron lang tayong mga ilang bagay na pag-uusapan patungkol ito sa vlog ng ating ka-business official sa yung kagwang daw, it's a big failure. Kagwang is a failure. So yun na mga business, na pukaw lang ng attention ko yung ganong sinabi ng ating ka-business official, kuya ka-business, na kagwang is a failure. Tsaka isasama na rin natin yung ibang komento patungkol sa kaya daw kami umalis umalis daw kami simula nung nagkamotor na, iniwan na namin ang ka-business. Yun, sama din natin yun kasi 'di ba? Parang siguro yung nag-comment na yun hindi updated, hindi sumusubaybay, basta na lang nag-comment na naman ng ganun. So yun nga, unahin natin tong patungkol sa binanggit niyang failure ang kagwang. Siyempre bilang isang naging kagwang, parang parang bakit, napapatanong ako, failure kami. So sa anong dahilan bakit kami naging failure? Naging failure ba kami kasi umalis na kami sa kanila? 'Di ba? Sa mga ka-business nating talagang sumusubaybay, alam niyo naman po lahat, 'di ba? So para sa akin, hindi angkop na sabihing failure ang kagwang, kasi di kung failure ang kagwang, failure si Bong, 'di ba? Failure si Bong, failure si Bornok, failure si Bugi. Lahat, sabi niya lahat failure ako, failure si Bay, failure si Intoy, 'di ba? Sa akin, hindi siguro angkop yung salitang failure, kasi kung makikita niyo mga ka-business, simulan natin, isama na natin. Pag-alis ni Intoy, hindi man ganun kaganda ang naging paghihiwalay nila ni Kuya ng ka-business official. Nakita naman natin na nagsumikap din sila sa kanilang tinahak na landas, 'di ba? Nung nagsarili na silang channel, yun nga, mga ka-adventure ba? Ka-adventure sila ngayon, 'di ba? So kahit papaano nanonood ako sa mga vlog nila Intoy, at napakaganda ng tinatakbo, hindi lang ng kanilang channel, ganun din ang kanilang pamumuhay. So paano masasabi na failure 'yon? Kung naging matagumpay naman sila nung umalis sila sa ka-business, 'di ba? At naging matagumpay sila dahil ginamit nila yung natutunan nila, naturo ng ating ka-business official. Ganun din ang ating ka-business. Siyempre, 'di ba, nung magkakasama sila, alam niyo naman ang pagtuturo sa amin. So hindi failure 'yon. At sumunod, sino ba yan, si Kuya Noy, 'di ba? Even though hindi maganda ang mga views ni Kuya Noy, pero in a other way, naging matagumpay din naman sila, at gusto nilang naging matagumpay sila, at gusto nila nagagawa nila yung gusto nila, at siyempre may sarili na silang tirahan ngayon. So hindi failure 'yon, 'di ba? So natin si Bong, hindi man umalis si Bong, kasi alam naman natin na sobrang pasaway ng ating Kuya Bong. Malakas uminom ng alak dati, makulit, pasaway, layas na layas. So natyaga ng ating ka-business 'yon, at ngayon nga hindi na umaalis. So failure ba 'yon? Failure ba 'yon bilang isang kagwang? 'Di ba mga ka-business natin minamahal? At ito pa, 'di ba, naging matagumpay sila, dahil ginamit nila yung natutunan nila, naturo ng ating ka-business official. Ganun din ang ating ka-business. Siyempre, bilang isang kagwang, nakita naman natin na nagsumisipag sila sa kanilang tinahak na landas, 'di ba? So kahit papaano naging matagumpay sila, at napakaganda ng
siguro hindi angkop lang talaga, medyo disagree ako sa sinabi ng ating ka-business official na failure ang kagwang. Hindi magiging failure ang kagwang. O nasabi niya lang ba yon kaya sinabi niyang failure dahil nag-alisan na sa kanya? Baka yun po siguro ang ibig niyang sabihin na failure. Kasi simulan natin kay Bay. 5 years na nakasama niya si Bay, di ba? Napakinabangan, nakatulong si Bay sa mga pagmimisyon noon. Kasi nung umalis ako, doon lang nabuo ang kagwang eh. At si Bay nga ang panganay. So, paano mo masasabing napakinabangan mo ng 5 years, napakinabangan ka ng 5 years kung failure, di ba? Hindi siguro failure. Kasi may natulong sa'yo yung tao eh. Kaya hindi angkop na sabihin nating failure ang binuong grupong kagwang, 'di ba? At ka-business official, 'di ba? Maaring sa pakiramdam niya siguro siya. Kung failure ang kagwang, yung mismong bumuo nun, siguro ang nag-fail. Tama po ba, 'di ba? Kaya para sa akin hindi angkop yung sasabihing failure ang kagwang. Ganon din kay Bay. Di ba? Ano ang tinatakbo ng channel at buhay nila ngayon? Matagumpay. Hindi pa man ganon katagumpay pero unti-unti, di ba? Unti-unti. Kaya para sa akin na sobrang na-disagree ako sa pagsasabi ni Kuya Ka-Business na failure ang kagwang kasi bawat isa sa amin may tinatahak na maganda at nadala namin yung mga turo nila, mga minamahal namin ka-business, mga idolo. Yan. Para sa akin lang talagang disagree ako sa sinabi ni Kuya Ka-Business na yon. Na sasabihin niyang failure. Hindi failure ang kagwang. Kaya niya sinabing failure ba dahil iniwan siya o umalis? Hindi naman, ang kung tutuusin, hindi iniwan. Hindi namin siya iniwan. May dahilan at napag-usapang mabuti kaya naghiwa-hiwalay kami. Diba? Sa akin, tulad sa akin, kung hindi ako umalis doon lang ako. Nag-aantay lang ako. Sabi nga nila sa Ilocano, agur-uray ti madabtuog sa mga Kailocano naman dyan, or naghihintay na lang ng babagsak. Kumbaga parang hinihintay mo, naghihintay ka lang. Kung nandun ako, hindi ako makapagtrabaho sa DepEd na nagdi-deliver ng mga libro, di ba? Doon lang, siyempre hinihintay ko lang kung ano yung go signal, kung may mission. Yan, si Papa din, si Kuya Ka-Business, hinihintay ko lang. At wala akong magiging vlog na sarili. Ang magiging vlog ko surrounding doon lang, di ba? Doon kami lang. So hindi marapat na sabihin niyang failure ang kagwang. Dahil ang kagwang sinisikap maging matagumpay sa kanilang kakayanan at sa kanilang talento, 'di ba? Kasi kung masasabi mong failure ang ginawa mong grupo, hindi kami nakakapag-vlog, hindi kami nagpapatuloy sa pagba-vlog. At 'di ba, ina-apply namin yung mga natutunan namin sa iyo, 'di ba? Kuya. So, kasi ang mahirap sa atin yung alam mo yung bugso ng damdamin natin. Siguro aminin na siguro ng ka-business official na masama ang loob nila, 'di ba? Simula nung siyempre kahit sino naman, 'di ba? Kasi ang ina-expect talaga walang iwanan hanggang dulo. Ang problema, may mga naging desisyon kasi ang ating ka-business official na hindi niya iniisip na hindi maganda ang kalalabasan. Basta naisip kasi ng ating ka-business official, pumasok agad sa isip niya, ini-execute niya agad. Hindi niya muna pinag-iisip pang mabuti na ano kayang kalabasan nito? Ano kaya magiging outcome nito? So, pag naisip niya, gagawin niya na agad, hindi niya alam, lalo-lalo na yung ang matindi yung kasi kila Junjun. Sa akin walang problema nung nagpaalam dahil actually nung may naging issue nga dyan, di ba, yung kay Papa Dins sa nawalang pera. Ako wala sa isip kong umalis. Mag-i-stay sana ako. Yun nga, kinausap ni Kuya si Amaro na nalulungkot dahil hindi
interact doon sa ano, kumbaga lagi sa labas, basketball. Kinausap niya, nami-miss niya si Emeng ganun. So sabi ko, nag-usap kami mutual yung unawaan namin ni Kuya na aalis kami at babalik na lang ng Sambales. Kasi kung magi-stay pa ako doon, wala eh. Wala akong magiging content. Alangan lagi kong i-content. Kami na lang yung ano, 'di ba? So paulit-ulit kasi pag nandun lang ako. So mas pinili kong ito siguro yung tamang panahon na, 'di ba? Magpaalam at siyempre may gusto akong gawin sa buhay, yun nga yung pagta-travel. At siyempre yung kilos na galaw ko, yung gusto kong gawin, yung gusto kong kilos, magagawa ko, 'di ba? Kung kasi ito ang katotohanan yan eh, pag nakikitira ka sa isang bahay, andun yung hindi mo magagawa yung kilos mo eh. Kailangan makisama. Siyempre kailangan makisama ka at kailangan magpakita ka ng kagandahang asal at ugali. Dahil siyempre nakikitira ka, tutulong ka doon. 'Di ba? So kaya para sa akin siguro yung mga naging desisyon at mga nasabi ni Kuya Ka-Business is bugso ng damdamin na hindi siguro nag-isip kasi hindi magiging failure mga ka-business ang kagwang. Sa kanya siguro, sa sarili niya, nag-fail siya. Pero sa amin mga kagwang, hindi namin masasabing failure kami. Dahil yung mga turo at saka yung mga at saka yung mga ano tawag dito, advice nila sa amin is ina-apply namin sa buhay namin nang wala na nung wala na kami sa kanila. Yun eh. Kaya para sa akin hindi failure, hindi kami failure. Naghiwa-hiwalay man, wala namang ako wala akong sabi ko nga sa sarili ko, sinabi ko, uulitin ko na naman po. Sinabi ko sa kila ate, kila kuya. Kahit wala na ako sa inyo, lumayo man ako, hindi ako magtatanim ng sama ng loob or hindi ako magagalit sa inyo. Bakit ako magagalit? Bakit ako magagalit sa taong kumupkop, nagmahal sa amin at siyempre nagturo ng mga tamang gawin sa buhay. Diba? Yung life advice, mga ganoon mga ka-business namin minamahal. So, para sa akin hindi failure bilang isang kagwang. Kaya kailangan ko lang mga ka-business, kailangan ko lang ilabas. Kailangan ko lang ilabas yung sa loobin ko kasi bilang isang kagwang nasasabihin failure ang kagwang masakit 'yon, masakit, 'di ba? 'Di ba? At nakikita nyo naman na bawat isa sa amin may kanya-kanyang tinatahak na magandang landas. So, yun lang naman ang akin mga ka-business namin minamahal. At yun nga, yung tungkol sa pag-iwan, may nagkomento kasi na porkit nagkamotor na kayo, iniwan nyo na ang ka-business. Hindi din yun ang dahilan na porkit nagkamotor na kami, iniwan na namin ang ka-business. Kasi, kung tutuusin nung bago ako isorpresa na mapagkalooban nga ng motor, tinanong ako nila, kuya, gusto mo ba magkamotor? Sabi ko, hindi pa ako ready, kuya. Kasi wala pa ako lisensya. Tapos parang yung maintenance, hindi ko pa kakayanin kasi mababa yung sinasahod ko, di ba? So, pero bigay kasi yan kumbaga, kusang loob, bukal sa pusong bigay ng generous sponsor natin na si Ma'am D. Bakit natin tatanggihan, di ba? At sa totoo, kakailangan din namin yun, talagang napakalaking tulong ng motor na yon, lalo na sa pag-aaral ni Amaro kasi nagagamit namin service ngayon yon at malayo ang school ni Amaro dito sa tinitirahan namin. Kaya yun, hindi dahil sa nagkamotor kami, maling-mali yung komentong ganun. Kasi yan, ganun din sila bay. Yung motor na hinuhulugan nila, yung sariling sikap nila yun. Kaya wala po kayo sa lugar, wala kayong karapatan na magsabing porkit nagkamotor na kami, iniwan namin ang ka-business. Dahil mutual ang usapan, nagkapaliwanagan at nagkaintindihan nung naghiwalay kami. So, yun lang naman ang aking mga ka-business. Kaya nailabas ko lang yung aking saloobin patungkol sa failure daw ang kagwang. Hindi po failure ang kagwang. Hindi failure, kundi maganda ang tinatahak ng bawat isa sa amin. Masaya kami kung ano ang
nangyayari sa buhay namin. At ganun lang, simple lang naman ang hiling ko sa buhay talaga, yung simpleng buhay lang na magkasama kami nung anak ko dito sa kasama sila Bayaw, na ano, masaya kami dito kahit na minsan kinakapos, pero yung intindihan, yung unawaan at saka pagmamahalan ni talagang solido mga business namin minamahal. Kaya siguro hindi angkop yung salitang sabihin failure ang kagwang mga business. Yun lang, at maraming salamat sa mga sumusuporta siyempre sa ex Kagwang Estong Official at ngayon Estong nga pala. At ganoon mga business, maglalambing lang ako sa inyo kasi kung maalala nyo na interview natin yung nag-viral na Pinoy sa Rome, Italy na nambugbog ng pasensya na sa wording, nambugbog ng pickpocket sa metro substation train sa Rome, Italy. Pasupport naman po yung kanyang page, Tamayo Jordan, at ganon din si Mervin the Hunter. So hanapin nyo na lang po sa Facebook sila sa Facebook. Tapos kinukumbinsi ko pa yung aking kumpare, si Jordan Tamayo, na gumawa na siya ng YouTube channel na kasi siyempre viral siya, maraming susuporta sa kanya. At ngayon, yun nga, naglalabasan na din ng mga basher nila. Kung dati, wala silang basher, ngayon meron na. Nung nakausap ko si Pare Jordan, nagchat-chat kami, sabi niya, pre, ang dami na namin basher, sabi niya. Kasi as in talagang sobrang dikit kami ni Pare Jordan, yun, pati si Richard, as in, siya ang nagpasok sa akin sa rent-a-car. 3 years din ako sa rent-a-car, doon ako natutong mag-drive, doon ako nagkalisensya. So talagang as in, magkapatid ang turingan namin yan. Sabi niya sa akin, pre, may mga basher na kami. So nahanap ko yung istorya, ano ba yun? Basta yun, page na yun report natin mga business yung naninira sa ano, pasuyo na din. Kasi parang nakikiride on Kasi siyempre viral yung aking kaibigan at yung kasama niya. Ngayon may isang vlogger, hindi ko alam kung nasaan to Istorya React, ganun ba yun? Basta grabe yung paratang na ginagawa ng page na yon. So report natin, Storya React yon. Tapos yun, support natin ulit Tamayo Jordan, ang kanyang FB page, at yung Mervin the Hunter, support natin yan, mga kababayan natin nag-viral sa Rome, Italy yan. At yun lamang mga kabisnes namin minamahal, maraming salamat. At yun, sana wag kayong magsawang sumuporta. Estong nga pala, ganon din by June, yun, kay Maldita at saka kay Bay na sa kanilang channel. Siyempre lahat, Kabisnes Official, Papa Dins TV, Miss Kibi Official, yan, si Bong Gadol, may channel na din si Bong Kadol. Bong Kadol ba? Bong Dakul, ayun, Bong Dakul. At yun, congratulations siyempre Kuya Bong, at yung channel mo talagang malakas. Ang lakas sobra. At sana tuloy-tuloy na yan Kuya Bong. Hindi ka failure Kuya Bong Nag-success sila sa'yo. At siyempre, masasabi kong success sila sa amin. Kasi hinubog nila kami sa lahat ng aspeto ng pamumuhay at paglaban ng patas sa buhay. So, yung mga business, ganito na lang muna tong video na to, at maraming salamat ulit. Mag-iingat po tayo palagi, and God bless po.